Po. So muli, patuloy tayong mag-focus po ngayon sa Panginoon. Alam ko po na meron po dyan na may ginagawa pa po, pero nawa ay hindi ito maging hadlang sa ating pong pag-focus sa Panginoon ngayong gabi, dahil alam natin ang presensya po ng Panginoon, ng Banal na Espiritu ay kasama po natin sa lahat ng dako. At kasama po natin siya ngayon. Kasama niyo po siya ngayon kung nasaan man po kayo at kung may ginagawa man po ang bawat isa. Po. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Siya yung Diyos na pag-asa. Hallelujah. Yes, Lord, purihin kayo, Panginoon. Dakilain kayo, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Tayong lahat. Aming Diyos, na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghina at kapighatian. Hallelujah. Hina at kapighatian. Diyos ng kaaliwan. Hindi nagkukulang. Di bumibig ko. Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kagabay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Ang aming pag-asa sa bawat araw, ang aming ninanasa sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Mararanasan yung dakilang pangalan. Sa simula po, aming Diyos. Hallelujah. Nadakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Hallelujah. Sa mga panghihila at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo. Yes, Lord. Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagabay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos. Kayo, Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Kayo lang ang pag-asa namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan niyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos. Kayo, O Diyos. Sige, sabihin natin sa Panginoon. Kayo lang ang pag-asa namin, O Diyos. Kayo lang, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararanasan niyong dakilang pangalan. Buhay, bibigyang kaluguran. Pararanasan niyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy tayong lumapit ngayon sa Diyos. Patuloy nating sabihin sa Panginoon, Lord, kayo lang ang pag-asa namin, Panginoon. May mga sitwasyon man kami na nakikita ngayon na parang wala ng pag-asa. Meron mang nangyayari sa buhay namin ngayon na parang hindi na namin makayanan. Pero Lord, pag kayo ang sasama sa amin, pag kayo, Panginoon, ang siyang
kasama namin at siyang tutulong sa amin, Panginoon. Tiyak may pag-asa kami, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na dakila, kayo ang Diyos na makapangyarihan, kayo ang Diyos na nagmamahal sa amin, kayo yung Diyos na nakakakita, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Napakabuti nyo. Napakadakila nyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, na hindi kayo bumibigo ng inyong mga pangako. Tunay nga po, Panginoon, na kayo lang ang aming constant companion, Panginoon. Iiwan man kami ng lahat, pero hindi niyo po kami iiwan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya kahit kailan, Lord, hindi namin mararanasan na mag-isa dito sa mundo dahil kasama namin kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin ngayong gabi. Hallelujah. Purihin kayo, aming Diyos, na dakila, tapat, at hindi nagbabago. Napakabuti niyo po, O Diyos, sa buhay namin. Napakadakila niyo po, Panginoon. Hindi sapat ang mga salitang napakabuti, hindi sapat ang salitang salamat sa lahat ng mga biyaya at binibigay niyo po sa amin. Sa mga pag-iingat niyo po na ginagawa sa amin, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, nagpapakumbaba kami ng aming mga sarili sa inyong harapan. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Banal kayo, O Diyos. Kaya alam namin, Panginoon, na dapat kaming lumapit na may kabanalan sa inyong harapan. Kaya Lord, itawid niyo po kami sa inyong biyaya ngayong gabi at sa pamamagitan ng inyong banal na dugo, Panginoong Jesus, pakalinisin niyo po kami. At ngayon, Holy Spirit, wala kaming inaasahan kundi yung pagkilos niyo, banal na Espiritu. Hindi man po namin nakikita ang bawat isa, Panginoon, sa personal, pero alam namin nandiyan kayo, Holy Spirit, nakikilos sa puso namin, Panginoon. Kayo ang kakatagpo sa amin ngayong gabi dahil kayo nakakaalam ng pangangailangan namin, Panginoon. Iba-iba mga pinagdadaanan namin sa mundong ito, O Diyos, pero isa ang tiyak, merong Diyos na tutugon sa amin. Isa ang tiyak na merong Diyos na hindi mangiiwan sa amin. Isa ang tiyak merong Diyos na mag-iingat at magpapalakas sa amin. Kaya maraming salamat niyo po ang inyong lingkod ngayong gabi. Lord, anoint her lips, Panginoon. Hallelujah. Na naman po yung mga bibitawan niyang Panginoon. Ito, Panginoon, amin, O Diyos. Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo, dakilain kayo sa gabing ito, O Diyos. Kayo lang ang itataas namin. Kayo lang ang pararangalan namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At welcome ko po si Pastora Edna. Hello po, Pastora. Purihin po ang Diyos. Sa gabing ito na nakasama po namin kayo. Welcome din po kay Sister Jonah. Sino pa po yung bagong pumasok? Si Sister Che, kanina pa po. Sige, praise God po. At ngayon po ay tayo na idadako sa pakikinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Hayaan natin talagang i-push natin yung sarili natin na makinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita po ng Panginoon, yan po ang magiging kalakasan natin. Wala na pong ibang pwede nating sabihin na dahil sa sinabi ng taong to, mapapalakas ako. Wala na po. Salita ng Diyos ang panghawakan natin. Salita ng Diyos, ngayon, alam natin yan. May isang devotion po, na naka-attend ako ng isang devotion, sabi ng isang pastor, ang salita ng Diyos, ayun po ang mag-iingat sa atin. So, yun po ang kailangan natin ngayon, lalo na po sa panahon ngayon. Mas lalo nating unawain at pag-aralan ang salita ng Diyos dahil ang salita po ng Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Hallelujah. So, hindi ko na po papatagalin pa. Natawagan ko na po ang lingkod ng Panginoon na gagamitin sa atin ngayong gabi. Siya po ay nakasama ng Pastor Paul noon. Nung una po nating binuksan yung gawain dito sa Singapore, way back October 23 po ata, 2019. Yun po ang kauna-unahan nating pagtitipon dito sa Singapore at nakasama po siya ng Pastor Paul at iba pong mga missionaryong pastor. Tinatawagan ko na po si Pastora Ketch ng BFC San Juan, Batangas. San Juan, Batangas. Okay, San Juan, Batangas po. Praise God. Sige po, Pastora Ketch.
Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ako po ba ay inyong naririnig ng maayos? Amen. Opo. Opo. Kasi po ako ay nasa bukid ngayon, kaya hindi ko alam kung malakas ang signal ko dito sa bukid. Pero panalangin po natin na maging maayos po yung signal ng bawat isa sa atin para patuloy po nating marinig yung mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Ano po, ako'y nagagalak personally dahil 2019 po, October 26 po, Pastora, parang Pastora Divine 26. Opo, parang Kung di po ako nagkakamali, tiningnan ko talaga yung aking passport at sabi ko, yun yung nakita ko yung nakatatak dun sa aking passport. At that time, 2019, ako po ay nandyan. At ngayon po ay October 20, nandyan po ulit ako sa Singapore ngayon. Talagang sabi ko, parehas rin po pala ang pakiramdam noong nasa live ka at nung nasa personal ka. Ano po, parehas lang. Sabi ko, parang konti lang yung kaba sa live, pero parang sabi ko nga, feeling ko, parehas lang din pala pagka personal at nasa live. Ano po? Kaya sa oras na ito, ibig sabihin lang po, yung pagkilos ng Panginoon, kahit nasa live ka o nandun ka sa lugar na nakikinig ka, parehas po yung pagkilos ng Panginoon. Ano po? At ang Diyos ay gagawa sa pagnanasa ng puso natin. Yun po ang kagandahan. Ano po? The more na ikaw ay nagnanasa sa Panginoon, the more na binibigay ng Panginoon yung pagnanasa na meron ka. Kaya po sa gabing ito, alam ko, bawat isa sa atin, marami po kayong trabaho, marami kayong ginawa, pero isang bagay ang alam ko, tayo ay pagpapahingahin ng Panginoon sa oras na ito. Tayo ay bibigyan ng Panginoon ng mensahe na alam ko ay patuloy nating ikalalakas at patuloy nating magagamit bilang isang anak ng Diyos. Ano po sa oras na ito? Isang bagay lang po, nung ako ay year 2019, papunta po ako dyan sa Singapore. Alam niyo po ba ang message sa akin ng Panginoon nung time na yon na habang naglalakad ako from Vietnam, papunta na po ako dun sa airplane at ako ay kinakabahan kasi po ako ay mag-isa lang ang papunta diyan. Kaya po sabi ko, Lord, ako'y natatakot kung ano mang ang mangyari sa akin, hindi ko alam. Alam niyo po ang message ng Panginoon sa akin dun sa Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. Dito po natin uumpisahan ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ano po? Sabi po sa aklat po ng Isaiah 43 verses 1 and 2. Babasahin ko po sa inyo sa ang salita ng Diyos, Biblia. Ano po? Sabi po dito, Isaiah chapter 43 verses 1 and 2. Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, o Israel. Huwag kang matatakot dahil ililigtas kita, tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. 2, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Tayo pong lahat ay sandaling pumikit. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Napakabuti niyo sa amin, O Diyos. Panibagong pribilehiyo na inyong mapalakas sa gabing ito. Patuloy na mapuno ng inyong presensya. At patuloy, Panginoon, na maranasan pa ang magandang plano nyo sa aming buhay. Kaya po sa gabing ito, Panginoon, ang dalangin ko po, O Diyos, kayo nga po ang umabot sa bawat isa sa amin. Anuman at nasaan man kami, Panginoong katatayuan ng spiritual na buhay namin, abutin nyo po kami, O Diyos. Hayaan nyo pong patuloy ang inyong mensahe ay maranasan namin, makakilos po kayo sa aming buhay, gumawa po kayo personally, O God, at ang mayamang presensya nyo ang pumuno sa bawat isa. Salamat po sa inyo, O Diyos. Hayaan nyong maging kagalakan namin, Panginoon, ng gabing itong makapagbulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ano po, nung ako nasa airport po, papunta dyan, galing Vietnam, ang feeling ko ay natatakot ako kasi hindi ko alam ang mangyayari. Wala akong idea, kahit salita, hindi ko alam. Pero alam niyo po, ang sabi sa akin ng Panginoon, don't fear.
For I have redeemed. Sabi doon, I have called you by name. You are mine. Ano po? Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Kasama mo ako. At nabuhayan naman ako ng loob hanggang makapunta ako ng Singapore, hanggang doon sa tinatatakan na. Akala siguro, ay buti na lang, binigyan ako ng Panginoon ng singkit na mata at wala nang question. Ano po? Pagdating doon ay isang kagalakan sa akin na magamit po sa lugar na yan. Pagdating ko po ng Singapore noon, wala pa po si Pastora Divine. Sabi sa akin ni Pastora Divine, malilate ako ng konti ha. Pero punta ka muna sa Jewel, magpasyal ka lang muna doon. At sabi ko, ano ba yung Jewel? Ganyan ako. Pero salamat sa Panginoon. Alam nyo, nung nandun naman ako sa Jewel, pinakita sa akin ng Panginoon, sabi ng Diyos, di ba? Kahit nag-iisa ka, kung ako ang kasama mo, mag-i-enjoy ka. Amen. Ano po? Pag kahit nag-iisa ka at ang Diyos ang kasama mo, mag-i-enjoy ka. At nandun po ako sa Jewel, talagang tinitingnan ko yung ganda ng lugar at doon ko nakita yung pagkilos ng Panginoon personally. Hindi mo kailangan ng maraming kasama para maging masaya. Kundi ang Panginoon kaya kang pasayahin doon sa sitwasyon na meron ka. Ano po? Kung babasahin po natin sa Isaiah 41 verse 10, alam po natin yan. For I am with you, do not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Ano po? Bahagi siya eh. Sabi doon sa 41:10 ng Isaiah, fear not. Yung po ang pag-aaralan natin. Sino ba yung Diyos natin? Sa gabing ito, tatanungin ko po kayo, sino ba yung Diyos ng bawat isa sa atin? Ano po? Kung kilala natin ang Diyos na meron tayo, na binigyan natin ng buhay, na pinagkatiwalaan natin ng lahat, ang sabi ng Panginoon sa atin, sa gabing ito, sinasabi niya, don't fear. Huwag kang matakot. Kasi kilala mo ako eh. Kung kilala mo ako, huwag kang matatakot. Ano po? At sa oras na ito, yan po ang ating pagbubulay-bulayan. Ang Diyos, marami laging sinasabing mga verse na lumalakas tayo. Pero pagka sinabihan ka ng Panginoon na, I have called you by name. Diba? Di po ba? Tinawag kita sa pangalan mo. Ang sarap po pakinggan na mismong pangalan mo yung tinatawag sa'yo. At ang tumawag sa'yo ay ang Panginoon. Yun ang nakagalakan natin. Ano po, ako po ay kilalang sa pangalan ko na Ketching. Ako po ay, yun na, lahat na po na nakakakilala sa akin. Ketching. Yan po, pag binaligtad nyo yan, Singket. Kaya po yan, Ketch, Singket, Singket, Sing. Yan po ang aking pangalan na binansag sa akin. At alam nyo, pagka para sa Panginoon ka, sabi doon sa huli ng ating binasa, you're mine. Sabi doon, I have called you by name, you're mine. Akin ka lang. Akin ka. Ang tumawag sa iyo ang Diyos, para sa Diyos ka. Alam nyo po, ang Panginoon ay nag-uutos na huwag tayong matakot or worry. Ano po? Dahil ang fear not ay ginamit sa Biblia na napakaraming pagkakataon. Ano po? At alam niyo po ang fear? Yung fear ay, ang kaaway po, ginagamit yung fear para ibaba ang ating pag-asa. Naintindihan niyo po? At limitahan ang ating tagumpay. Pagka ikaw ay natatakot, ibinababa niya yung pag-asa na meron ka. At nililimitahan niya yung tagumpay na dapat mong maranasan. Yun yung fear. Pero pagka ginawa mo siyang faith, ano po, itinataas niya yung pag-asa mo at walang limitasyon yung tagumpay mo. Naintindihan niyo po ba? Ano po, pagka sinabing natatakot ako, nako, ang baba na ng pag-asa mo. Nawawala yung tagumpay na meron ka. Ano po, nitong year na to, nung mga nakaraang buwan, ay nagkaroon po dun sa amin, sa lugar po ng Pulang Bato, na isang babae
na ang dami niyang sinisingil siya noong kanyang pinagkakautangan. Ngayon po ang nangyari ay yung babae at sabi niya, yung pong utang ko ay next na araw nyo na lang po balikan, saka po ako magbabayad. Sabi niya ganon. At dumating po yung asawa ng babae, nalaman po nung lalaki, yung asawa niya na pinababalik nga yung nautangan nila. Ang sabi ng lalaki, paano mo pinababalik yung nautangan natin? Eh wala nga tayong pambayad. Hindi nga natin alam kung paano tayo makakakuha ng pambayad. At that time po, yung babae ay nagkaroon ng takot. Nagkaroon siya ng feeling na paano na ang buhay. Ito po nitong pandemic, wala nang pag-asa. Hanggang dumating po yung time na yung babae po ay nakita na lamang nitong asawa na nandun sa CR at nagbigti na siya. Nagbigti na siya at patay na po yung babae nung nakita. At meron pong isang letter na iniwan yung nagbigti, yung babae. At nakasulat po doon sa letter na sabi niya, lahat ng makukuha ko sa insurance, mababayaran mo na yung utang natin. Tapos yung matitira, sabi niya, doon na lang sa asawa niya. Ganun ang nangyari. Yung pala, alam niyo po, ang nakakalungkot, sa insurance po pala, hindi makukuha pagka ganun ang sistema ng pagkamatay. Dapat normal na pagkamatay o kaya accident o kaya ay sasakit. Pero yung kanya po ay sinadya niyang magpakamatay. Kaya wala po siyang nakuha doon po sa insurance na sinasabi niya. At ang nakakalungkot lang din po ay yung pong babae ay buntis. Kaya patay din po yung bata na nasa sinapupunan niya. Anong dahilan? Kasi nagkaroon siya ng fear, ng takot. Ano po ang sabi ko sa inyo kanina? Pagka nagkakaroon tayo ng takot, ibinababa niya yung pag-asa. Noong nabalitaan namin yon, talagang ang damdamin namin ay sobrang sakit. Na dahil sa sitwasyon na ganon ay nakaisip itong babae na ganon ang gawin para lang po makawala na dun sa pagkakautang. Pero isang bagay po ang alam ko, alam niyo po yung fear sa panahon nito, yung family problem. Ang natural o lahat nakakaramdam, family problem. Pangalawa po, yung health crisis natin. Di po ba, sobrang daming takot lumabas, sobrang daming pupunta sa church takot. Ang dami. Next po, financial struggle. Diyan po tayo yun yung mga fear. Fear ng bawat isa. Kahit hindi nyo po sabihin sa akin, talagang nandyan yung umiikot, yung buhay ng tao na yun yung ating panghihina. Pero kung patuloy tayo, sabi nga, dun sa fear, kung ifo-focus natin sa kapangyarihan ng Panginoon na tumawag sa atin, mawawala yung fear. Focus on the power of God who calls you by name. Yung fear mawawala kung magfo-focus tayo doon sa tumawag sa atin. Doon po sa binasa natin sa kauna-unahan. Na tumawag sa'yo. Na tinawag ka sa pangalan mo. Sabi doon, mag-focus ka doon sa tumawag sa'yo. Hindi sa sitwasyon, hindi doon sa paligid mo, kundi kung sino yung tumawag sa'yo. Naintindihan niyo po ba ako? Ang sabi pa ng Panginoon, Isaiah 35, verse 4. Basahin ko po sa inyo. Isaiah 35, verse 4. Sabihin ninyo sa mga natatakot, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Darating na ang inyong Diyos para maghiganti sa inyong mga kaaway at iligtas niya kayo. Ang sabi ng Panginoon doon, sabi doon, be strong, do not fear. Huwag kang matakot. Sabi doon, your God will come. Ang Diyos mo ay darating. Ano pa? Sa Genesis chapter 15 po, verse 1, ano ang sabi ng Panginoon kay Abraham?
nung time na kinausap si Abraham po ng Panginoon, Genesis chapter 15, verse 1. Ano po ang sabi dito? Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. Ano po? Sabi ng Diyos, do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Ganun po ang Panginoon. Ang daming mga bersikulo na pinapatunayan ng Panginoon yung fear. Opo, nandyan yung fear. Pero kailangan makita mo na ang Diyos nagbibigay na ng pag-asa dun sa fear na meron tayo. Ano po, isang bagay lagi kong binabasa po yan, Genesis 15 verse 1, yung Abram. Lagi ko pong pinapalitan niya ng aking pangalan. Do not be afraid, catch. I am your shield, your very great reward. Ano po, minsan po ay palitan nyo po yung, lagay nyo po yung pangalan nyo dyan para laging mapaalala sa atin na wag akong matatakot. Nandyan ang Panginoon, meron siyang gantimpala, meron siyang kalasag na laging nakaprepare sa bawat isa sa atin. Kaya, bigyan ko pa po kayo, Hebrews 13 verse 6. Hebreo sa 13 verse 6 po, isang napakagandang 13 verse 6 po, basahin ko sa inyo. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Ano po? Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Isang katiyakan na ang buhay natin, opo, maraming problema, maraming pagsubok, maraming mga alalahanin, maraming sitwasyon na hindi natin maintindihan, pero isang bagay ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako ang kasama mo. Huwag kang matakot. No? Ako, Amen. sapat na dun sa problema na meron ka. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Mga kapatid, uulitin ko po sa inyo. Siguro marahil sa buhay natin, maraming iniisip tayo, paano na kaya? Paano na ito? Anong gagawin ko? Pero isang bagay lang po ang katiyakan po na sasabihin ko sa inyo. Ang Panginoon ang nagsasabi na huwag tayong matakot sa sitwasyon na meron tayo. Bagkos, ano po, patuloy mong ituon ang paningin natin kay Kristo na siyang pinagmumulan ng lahat. Ano po, bawat isa sa atin. Marami mang mga bagay na nangyayari na hindi natin maintindihan. Pero isang bagay ang alam ko na laging sinasabi ng Panginoon at pinapalakas tayo ng Diyos ng kanyang mga salita. Ano po, ano sabi ng Panginoon kay Joshua, chapter 1, verse 9? Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoon ng iyong Diyos ay sa iyo kahit saan ka man pumaroon. Amen. Yun po ang kagandahan. Anong sabi ng Panginoon? Saan ka man pumaroon. Nasa ibang bansa ka, nasa Pilipinas ka, nasa ibang lugar ka, nasa trabaho ka, sabi ng Panginoon, sa iyo ako, saan ka man pumaroon. Sa gabi pong ito, hayaan po natin personally, ano po, ang mensahe ng Panginoon ay maaaring malalim sa iyo, pero isang bagay ang nasain po natin na ma-encounter natin ang Diyos. Maranasan po natin ang pagkilos ng Panginoon na ikaw personally naranasan mo na may masasabi ka ang Diyos. Pagkasama ko, okay ang lahat. Amen. Ano po, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Huwag po natin kakalimutan ang bilin ng Panginoon. Ano po, magpakatatag tayo, maging matapang, huwag matatakot o manghina, dahil ang Panginoon po, yun ang kasama natin saan man tayo pumaroon. Tayo pong lahat ay pumikit, hayaan po natin sa oras na ito, tayo po ay manalangin, magsambit ng
papuri para sa Diyos at alam ko po na bawat isa sa atin, tayo lang hinihintay ng Panginoon. Makahanda ang Diyos para sa atin. Tayaan mo sa oras na ito, Lord, ako po mismo, Panginoon. Totoo, may fear. Totoo, may doubt. Totoo, Panginoon, may takot, O Diyos. Hayaan niyo po sa gabing ito, pawiin niyo po. At patuloy, O Diyos, na bigyan niyo po ako, Panginoon, ng lakas ng loob upang magamit ninyo sa paraan na gusto ninyo. Salamat po sa gabing ito, O Diyos. Palawakin niyo pa, Panginoon, ang inyong mga salita sa bawat sana nakinig. At hayaan niyo po, Panginoon, meron kaming takot, pero isang bagay ang alam namin, kasama namin kayo. Hindi niyo kami iiwanan, Panginoon. Ano man ang sitwasyon na meron kami. Salamat po sa inyo, O Diyos. Mag-i-enjoy kami, Panginoon. Nakasama namin ay yung Diyos sa mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hindi kayo mang-iiwan, hindi kayo magpapabaya, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Ang mapapurihan ay kayo, ang madakila po ay kayo, Panginoon. At patuloy, O Diyos, katagpuin niyo po ang bawat isa personally. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito. Binibigay ko po ang pagkakataon kay Sister Lou para po sa mga ipapanalangin po natin sa gabing ito. At patuloy po na nasain po natin na maging kagamit-gamit tayo sa pananalangin para sa iba. Amen. Salamat po, Pastor Rakesh. So, papuri sa ating Panginoon sa napakaganda niyang mensahe. Amen. Na lagi nagpapatanda sa atin na magpakatatag kasi ang Diyos po natin ay makapangyarihan. At sobrang mahal na mahal po tayo ni God. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya wala tayo pong dapat katakutan. Magtiwala lang kay God. Kaya ni Lord lahat. So, i-stop ko lang po yung sa recording at dadako na po tayo sa mga panalangin. I-chat nyo po sa group chat o pwede nyo po i-unmute yung mic nyo para sabihin po yung prayer request nyo. Okay? So, God bless po sa mga nanonood po dito sa YouTube. God bless po. Okay, so, teka lang po, I'll stop ko lang yung